reaction lang, Justice Remulla said the Filipinos opted to, parang to, ano siya na, to pursue the war on drugs. So, ipa-take over lang nila sa ICC, especially those involved former president, the former president. Sorry ha, paklaro lang na ako. Unsa daw ang gibuhat sa justice? Sa daw? Justice Secretary Mr. Remulla said the Philippine government opted not to pursue the war on drug cases and let the ICC take over, especially those involving the former president. So is he saying as a justice secretary, anong word ng, okay, wait lang, sagutin ko muna. So is he saying as a justice secretary that our courts are not competent to hear cases of crimes that were allegedly done inside Philippine territory? So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay walang alam compared to sa huwes ng ICC? Anong ibang term? Ayoko yung stupid kasi masyado siyang, gusto ko yung maganda pakinggan pero bobo, intellectually challenged. Yan, mas maganda yan, no? Yeah, sige. Okay, masasyal! Yan ang gusto natin. Intellectually challenged. Ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang as Justice Secretary na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magpurso ng kaso at ibibigay mo na lang yun sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino, lalong-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakaka-insulto siya. Diba yung officials in the administration denied na merong cooperation ng Philippines with the International Criminal Court. But now, according to Secretary Remulla, yung government yung pupunto para dalhin yung mga witnesses sa hearing sa pag-start ng trial. So, yung reaction na... This is an example, again, of scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na delikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. So nakikita mo yung ginagawa nila at parang bang sa kanila intellectually challenged tayong lahat na parang hindi natin naiintindihan kung ano yung totoong nangyayari. So, isa yan. May pera ka, meron ka palang airplane para mag-haul ng witnesses papunta sa The Hague, pero wala kang pera, wala kang airplane, at wala kang plano para mag-haul ng mga Pilipino galing sa Middle East. At isa pa dyan, as a sovereign country who already withdrew from the ICC, we are not obliged to cooperate with the ICC. Ito yung isa din sa mga example na nakikita nyo na hallmark ng administrasyon. Meron silang sinasabi ngayon, tapos iba yung gagawin nila, and parang sinasabi nilang, parang doon sa part na nagsinungaling sila, ay hindi nila ina-acknowledge na nagsisinungaling sila. And the best example niyan is magsasabi ka na 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos, noong ikaw ay nanalo, ay wala na, nakalimutan na yung 20 pesos na ang kilo ng bigas. Tapos, meron kang half-hearted effort para lang sabihin na na-comply mo yung sinabi mo at promise mo, ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas na lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin, hindi good for
human consumption at hindi siya available sa lahat ng mga tao. Pili pa yung pwedeng mag-access ng unfit for human consumption na 20 pesos na kilo na bigas. So yan yung example. Yan. Sinabi ng Malacanang na kung totoo daw ng official business ang mga biyahe mo sa ibang bansa, obligasyon mo daw na magpaliwanag sa bayan kung ano yung naging accomplishment mo dito at kung sino yung nakasama mo sa biyahe at sino nang gumastos sa biyahe. Opo, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. 'Di ba? Hindi nga official business yung kasi kailangan ko pa ba mag-explain? Sige, kailangan ko mag-explain ito, no? Kasi ang kausap mo medyo mahina, 'di ba? So sige. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, yan yung official business. Kapag hindi mo ginagamit yung pera ng gobyerno, mag-leave ka at yan yung personal. Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mong mag-report. Magsabit ng report. Kapag kapag personal siya at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan ka simple na kailangan ko pa i-explain. At ito po yung example ko o solid proof na ano ba ibang term ng bobo? Pero yung mas magandang term ng bobo. So, iba pa. Ano daw? Sa Bisaya, sa gani, ng bugo gani. Ay. Pero sa kuan, sa Bisaya slang, unsa ang bugo? Oplok. Mas worse man na sa bubo eh. Yung medyo maganda pakinggan, pero nagsasabi ka pa rin na bobo. Ano? Ha? Slow? Slow kasi hindi siya bobo eh, slow. Siya mahina lang, no? Anong pag iba? Bobo na lang. Diba? Yan yung example ko. Kita nyo, kailangan ko pa explain. Nakakahiya na yung ginagawa nila. Sa totoo lang, as a Filipino, I am truly embarrassed with what is happening in our country, especially coming from the administration. Ayan na mga kababayan, no? Sunog na naman itong mga opisyalis ng Marcos administration, no? Itong si DOJ Secretary Remulla, mga kababayan, at si Attorney Claire Castro, no? Ng PCO, at maging si President Marcos ay binatikos rin muli ni VP Sara, mga kababayan, no? Dito sa kanyang pagharap sa media dito po sa Davao City kaninang hapon, matapos po ng panunumpa, no? Ng mga nanalong mga opisyalis doon sa Davao City, na kung saan dinaluhan niya po at syempre ang kanyang mga kapartido, ang PDP Team Duterte, mga kababayan, no, pumunta doon sila Philip Salvador, Attorney Raul Lambino, Attorney Jimmy Bundok, Attorney Hinlo, no, si Dr. Richard Mata nandun din sa panunumpa ng mga opisyalis doon sa Davao City, no, si Mayor Basti Duterte, ayan, nandun din, syempre siya yung Vice Mayor, at si Pangulong Duterte nga lang ang wala kasi nasa ICC, mga kababayan. At dito po sinagot ni VP Sara, no, matapos ng event na yon, sinagot ni VP Sara itong mga katanungan ng media, mga kababayan, patungkol po dito sa mga current issues, no, lalong-lalo na itong kinaharap ngayon ng pamilya Duterte, itong bit-bit nila kay PRRD doon sa ICC, mga kababayan, at itong mga pag-travel ni VP Sara, no, doon sa iba't ibang bansa. Ayan, to talagang sinupla niya dito, mga kababayan, no, si Claire Castro, na kung saan lantaran daw ang kabobohan, mga kababayan, kasi natanong dito yung si VP Sara tungkol daw doon sa sinabi ng Malacanang na
i-report mga kababayan, no? Or sabihin kung sino ang naggasto, sino-sino yung mga kasama ni BP Sara nung pumunta siya sa ibang bansa, no? Matatandaan natin na pumunta siya una sa Qatar, kasama nga po niya si Senator Amy at dumiretso siya sa The Hague. At pumunta rin siya doon sa Kuala Lumpur, Malaysia mga kababayan noong June 12, no? During the Independence Day. At pumunta nga po doon sila Senator Amy Marcos din, sila Attorney Jimmy Bundok, si Attorney Hinlo, no? Pumunta doon at sila Dr. Richard Mata mga kababayan at kasama pang ibang mga Pinoy doon, no, na mga OFWs. At kamakailan lang mga kababayan dito sa Melbourne, Australia din, na pagpunta ni BP Sara na kung saan sinabi nga dito na kailangan sabihin daw at mag-report kung sino ang nagastos at sino-sino mga kasama. At sabi ni BP Sara noong una pa lang ay sinabi niya na personal trip itong kanyang pagpunta doon at walang gastos dito ang gobyerno mga kababayan. Sabi niya ayan, sariling pera ang kanyang ginastos dito sa kanyang pagbisita doon sa Melbourne, Australia at pakipag-meet up or meeting, no, ng mga Filipino communities doon sa Melbourne, Australia at maging doon sa iba pang bansa mga kababayan na pagpunta niya na dineclare niyang personal trip ito mga kababayan. At ibig sabihin ay hindi po pera ng gobyerno ang kanyang ginastos dito. Sabi niya kaya talagang lumutang yung kabubuhan dito ng Malacanang mga kababayan daw na hindi nakaintindi pag sinabi daw personal trip ay personal niyang gastos yun. Pero pag sinabi niyang official business trip, ayun, gobyerno ang nagastos sa kanyang pamasahe mga kabayan, or meaning budget ng bayan ang kanyang ginamit para sa pamasahe at ano pa mga gastos mga kababayan ang kailangang i-spend, no, kasi business or official business trip yung kanya pakay or agenda. At samantalang dito rin kay DOJ Secretary Boying Rimulya ay nasupalpal din po ni BP Sara mga kababayan, no, dito sa kanilang action ngayon na ililipad sila mismo yung maglipad, maggasta, no, dito sa pampaglipat or paghati doon sa mga witnesses daw nila doon sa AJK case ni Pangulong Duterte, no, doon sa The Hague, na kung saan sila mismo daw yung magdala at gobyerno ng Pilipinas ang maggastos mga kabayan doon sa pamasahe, no, ng mga witnesses na dadalhin nila doon sa The Hague, Netherlands. At sabi ni BP Sara ay napakalaking insulto ito doon sa mga Pilipino at lalong-lalo na dito sa mga huwis natin, na ibig sabihin daw ba ay mga inutil itong ating mga korte, lalo na itong ating mga huwis dito sa Pilipinas. At hindi na rin maitago daw mga kababayan, no, itong tulungan ng or pakipagsabuatan ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas dito sa ICC, kahit naman daw ay hindi na po tayo membro ng ICC mga kababayan, at wala tayong obligasyon, no, dito sa ICC para sundin yung kanilang mga request mga kababayan, or kung ano pang mga hinihingi ng mga taga-ICC, no, dito sa Pilipinas. Kung anong ginagawa nila dito ay dapat daw hindi na po nakipagtulungan itong Pilipinas kasi hindi na po tayo membro, sabi ni Vice President Sara Duterte mga kababayan. At pati rin po dito sa kanilang ginagawang scapegoat daw mga kababayan, no, itong nangyaring kaguluhan dyan sa Middle East, kung saan wala pa daw plano mga kababayan, no, na ilipad itong mga Pilipinong naiipit doon pabalik dito sa Pilipinas, samantalang meron naman silang private plane na pwedeng sakyan, no, na ginagagamitin nila paghati doon sa mga witnesses nila doon sa The Hague, Netherlands. At itong mga Pilipino na doon na affected doon sa gulo na gustong umuwi, wala daw budget, walang pamasahe para iuwi sila, pero meron silang private plane na gagamitin paglipad doon sa mga witnesses papuntang The Hague, Netherlands. Kaya sabi ni BP Sara, itong mga sinasabi nila ay magkaiba doon sa kanilang ginagawa. At ito rin pong 20 pesos na bigas mga kabayan, hindi rin po pinalagpas muli ni BP Sara, no, na para lang daw sabihin na ginawa yung kanyang promise na 20 pesos ang bigas, ay nagsagawa sila ng nagtandak sila, no, meron silang 20 pesos na bigas na binibenta, pero hindi naman daw safe, no, for human consumption kasi maraming nagreklamo na may baho daw at maitim, no, at sabi ni BP Sara hindi safe for human consumption. At ito rin pong ginagawa nilang 20 pesos na bigas ay hindi po siya
accessible sa lahat ng mga Pilipino kasi doon lang po sa ibang lugar or ilang piling lugar lang ang merong 20 pesos na bigas. Kaya sabi ni BP Sara ay ito yung kanilang ginagawang scapegoat, mga kababayan. At dito naman sa latest survey, mga kababayan, no, na kung saan ay nangunguna po itong si Vice President Sara Duterte para sa 2028 presidential election. Ayan, so tinanong po siya kung silang dalawa ni Senator Bongo ang magtandem sa 2028. Si meron po mga lumulutang na mga spekulasyon, mga kababayan, na Sarago ang magtandem no sa 2028. At sabi naman ni BP Sara ay napakalayo pa po ng 2028 para pag-usapan yung politika no sa 2028. Pero sabi niya hintayin na lang daw, mga kababayan, yung mismong opisyal na ng mga kandidato no, nakapag-file na lahat ng mga tatakbo sa presidential at vice presidential election, sa kanalang daw po siya magsalita. Kasi sa ngayon pa ay marami pang mga bagay na dapat unahin, mga kababayan, lalo na itong kaguluhan dyan sa Middle East, itong pagmahal ng mga bilihin, mahal na presyo ng mga pagkain at kung ano-ano pa, mga kababayan. So sabi ni BP Sara ay saka na lang daw pag naka-file na lahat ng mga tatakbong presidente at vice president, saka na lang daw po siya magkomento, mga kababayan. So ano pong opinion nyo dito, mga kababayan, sa buwelta ni BP Sara, no? At malamang sa malamang ay sasagot na naman dito si Claire Castro sa mga banat ni BP Sara, mga itong kabubuhan nila doon sa Malacanang. Ayan. At for sure ay manggalaiti na naman itong mga kababayan. Gaganti rin po itong si Claire Castro, no? At pati na rin po itong si DOJ Secretary Remulla. Ayan, so tsak magsasalita din po itong mga kababayan dito sa mga statement ni BP Sara. Ayan. So ano pong masasabi nyo, mga kababayan, dito po sa mga sagot ngayon ni BP Sara sa media? Ayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.